Tayang agad ay naniklo. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Kung pag-uusapan natin mga ka-horror ang mundo ng agimat at anting-anting, isa sa mga tanong na madalas lumalabas ay ito. Bakit nga ba ang mahal na araw o Semana Santa ang sinasabing pinakamabisang panahon para sa pagpapalakas ng mga gamit? Bali maraming kwento, paniniwala at tradisyon ang umiikot dito mga ka-horror. Lalo na sa mga lumang antingero at sa mga taong nag-aaral ng lihim na karunungan. Kung iisipin natin mga ka-horror, kakaiba talaga ang pakiramdam ng mahal na araw kapag dumating ang araw ng Huwebes Santo. Ay parang bumabagal ang mundo. Marami ang tindahan na nagsasarado. Mas tahimik ang mga kalsada at karamihan sa mga tao ay nasa simbahan, nagdarasal o nagmumuni-muni. Sinasabi ng ilan na sa mga ganitong panahon mas malinis ang paligid para sa espiritual na gawain. Parang walang masyadong ingay o distraksyon. Kaya mas madaling mag-focus sa dasal, orasyon o ritual kung ikaw ay may agimat o anting-anting na inaalagaan. May isa pang paniniwala na madalas marinig sa mga matatandang antingero mga ka-horror, na sa panahon daw ng mahal na araw o Semana Santa, lalo na sa Biyernes Santo, mas manipis ang tabing sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng espiritu. Ibig sabihin mga ka-horror, mas madaling makakarating ang mga panalangin, orasyon o intensyon ng isang tao sa mas mataas na kapangyarihan. Kaya kung may hawak ang agimat o anting-anting, ay itong araw daw ng Biyernes Santo ang magandang panahon para pakainin ito ng dasal, orasyon o ritual upang lalo pang lumakas ang bisa. Pero hindi lang naman ito basta tungkol sa ritual mga ka-horror. Actually may connection din ito sa kwento ng sakripisyo at muling pagkabuhay ni Kristo. Para sa maraming antingero, ang mahal na araw ay panahon ng matinding espiritual na enerhiya dahil ito ang panahon ng ginugunita ang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. At sa kanilang pananaw, ang kapangyarihang nagmumula sa pananampalataya sa mga araw na ito ay pwedeng maging daan para palakasin ang isang agimat o anting-anting. Parang sinasabi nila na kung kailan pinakamataas ang antas ng panalangin ng mga tao, doon din pinakamalakas ang espiritual na daloy na maaaring magamit sa mga ritual. May mga kwento rin ka-horror na sa tuwing mahal na araw, may mga antingero na umaakyat sa bundok. Yung iba ay pumupunta sa kuweba o naglalakad sa mga lumang simbahan upang magdasal at mag-orasyon. Hindi ito parang eksena sa pelikula na may kulog at kidlat. Ito ay madalas na simple lang, tahimik na pagdarasal, pagbigkas ng mga orasyon o pagninilay habang hawak ang agimat. Ang mahalaga raw ay ang intensyon at konsentrasyon ng taong gumagawa ng ritual. Sa ibang tradisyon naman mga ka-horror, hindi lang pagpapalakas ang ginagawa tuwing mahal na araw. Minsan ito rin ang panahon ng pagsubok. May mga antingero o grupo ng mga antingero na sinusubukan kung gaano kalakas ang kanilang gamit. Halimbawa,
may naglalakad sa madidilim na lugar, may nagdarasal mag-isa sa bundok, o may gumagawa ng mga ritual na sinusubok ang kanilang tapang at pananalig. Sa kanilang paniniwala mga ka-horror, kung makapasa ang agimat o anting-anting sa ganitong pagsubok sa panahon ng mahal na araw, ay mas lalo itong lalakas at magiging gising. Pero syempre, mahalagang tandaan na ang lahat ng ito ay bahagi ng tradisyon at paniniwala ng ilang grupo ng tao. Para sa iba mga ka-horror, ito ay espiritual na gawain. Pero para sa iba nga, bahagi lang ito ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Kahit ano pa man ang pananaw ng isang tao, hindi maikakaila na malalim ang ugat ng agimat at anting-anting sa kultura natin. At ang mahal na araw ay naging mahalagang bahagi ng mga kwentong iyon. Kung iisipin nga mga ka-horror, parang naging espesyal na panahon talaga ang mahal na araw para sa maraming antingero. Biruin mo, tahimik ang paligid, malakas ang panalangin ng mga tao, at puno ng simbolismo ang bawat araw. Kaya hindi na rin ito siguro nakapagtataka kung bakit hanggang ngayon marami pa ring naniniwala na ito ang isa sa pinakamabisang panahon para sa pagpapalakas ng agimat at anting-anting. Sa huli mga ka-horror, nasa paniniwala pa rin ng tao kung gaano niya bibigyan ng bigat ang mga ganitong tradisyon. Pero isang bagay ang sigurado. Ang mga kwento tungkol sa mga agimat, anting-anting at ang kanilang koneksyon sa mahal na araw ay patuloy na nabubuhay sa kultura at usapan ng mga Pilipino. Parang mga lihim na kaalamang ipinapasa mula sa isang henerasyon papunta sa susunod. Hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po. Tayang aga